Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Naitala ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang all-time high na Gross International Reserves o GIR sa buwan ng Setyembre. Higit na mas mataas ang $112.0 billion kumpara sa $107.9 billion sa nakalipas na Agosto. Ayon sa BSP, sapat na ito bilang external liquidity buffer o katumbas ng mahigit 8 buwan na halaga ng import of goods o kabayaran ng serbisyo at primary income. Katumbas din ito ng 6 na beses na short-term external debt base sa orihinal na maturity at 4.4 na beses ng residual maturity. Paliwanag ng BSP, ang month-on-month na GIR increase ay dahil sa foreign deposit ng national government sa BSP, gold holdings ng bansa kung saan mataas ang presyo ng gold sa international market at ang kita mula sa investment abroad. Samantala, tumaas din ang net international reserves o ang pagitan ng reserve assets ng BSP sa reserve liabilities. Ito ay tumutukoy sa utang ng bansa mula sa International Monetary Fund o IMF. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, suportado ng Joint Foreign Chambers of the Philippines o JFC ang batas na pinirmahan kamakailan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan magpapataw na ng value-added tax o VAT sa mga digital services provider. Ayon kay Arangkada Project Philippines Director Katie Stuntz, welcome para sa kanila na maging bahagi sa pagbabalangkas ng Implementing Rules and Regulations o IRR. Sinabi naman ng American Chamber of Commerce na makipag-ugnayan sila sa Asia Internet Coalition para makapag-host ng workshop kaugnay ng pagpapatupad ng batas katuwang ang Department of Finance o DOF at Bureau of Internal Revenue o BIR. Nagpahayag din ang JFC ng pagsuporta sa isinusulong ng DOF na rationalization ng mining fiscal regime na magbibigay daan sa mutual benefit sa pagitan ng gobyerno at ng pribadong sektor. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagtatapos ng ating segmento, committed ang Administrasyong Marcos na ipagpatuloy ang dialogo sa Joint Foreign Chamber of the Philippines o JFC upang paghusayin ang mga polisiya sa pamumuhunan. Ayon kay Department of Finance o DOF Secretary Ralph Recto, ang mga isinasagawang business-friendly reforms ang maglalatag ng red carpet para sa mga papasok na investor sa bansa. Kabilang sa mga reforma na ibinahagi ni Recto ang bagong batas na nagpapataw ng value-added tax o VAT sa mga digital service provider. Nagbigay din ng update si Recto sa JFC sa progreso ng pre-border technical verification at cross-border electronic invoicing system. Ang JFC ay koalisyon ng 6 na major international business chambers sa Pilipinas kung saan kabilang ang Amerika, Australia, New Zealand, Canada, Europa, Japan, Korea at ang Philippine Association of Multinational Companies Regional Headquarters Incorporated. Ang naturang mga international chamber ay binubuo ng 2,000 kumpanya na may $100 billion na bilateral trade at $30 billion na investment sa ekonomiya ng Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.